they may have to face the music na meron silang i-endure na family separation. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Grabe, bago ko puntahan yung mismong topic natin, I wanted to share with you this report. Grabe, no? It's not about Canada. It's in the US. Pero what if sa Canada kaya gawin itong ginawa ni US President Donald Trump? He just announced na yung mga employer daw na gustong mag-hire ng mga foreign workers under the H-1B visa, okay, H-1B worker visas, kailangan daw nila magbayad ng $100,000. Take note, sa kada worker na kukunan nila ng H-1B visa. Wow! Hindi po siya flat fee, no, na parang, sige, basta $100,000 and then you can hire as many H-1B visa workers sa iyong kumpanya. Hindi. It's per worker. Grabe, no? I'm not very familiar, guys, with how it is yung makakuha ng worker visa in the US, but the general idea of it, grabe, talagang napakahirap kung ganon para sa mga employers na ito kumuha ngayon ng foreign workers. Diba? Paano kaya kung sa Canada ito, wala na talagang kukuha ng foreign worker. Una sa lahat, Diyos ko, mas malaki pa dun sa ipapasweldo dun sa worker yung magiging fee. Imagine that. Okay, kung low wage yung trabaho dito sa Canada, no? Naisip ko kung sa US ito, sabihin mong IT specialist o IT person, no, yung naka H-1B visa. Kasi ang sabi po, ang tatamaang gusto sa US daw, likely yung mga skilled specialists from China and India. Sabihin mo na ang sweldo nila, $500,000 per year, ano? Sabihin ni employer, hindi ko kaya, bigay yung $100,000. What if I get it from your salary? Are you willing to take a $100,000 pay cut para lang magpatuloy yung pagtatrabaho dito sa US, diba? Wow! I don't think any worker also would agree to that. Well, I'm not sure. Who knows, no? Pero grabe to, what an extreme measure. And what's crazy is, sabi, those with H-1B visas who are currently out of the US, kapag sila pumasok, kailangan na nila magbayad ng $100,000. Pero yung mga H-1B visa holders na nasa loob, hindi. Ba't kaya may ganun? But anyway, hindi ito talaga yung topic ko. I just wanted to insert this before we move on to our real topic. Okay, nagulat lang ako. Wow, grabe si Trump, ano? Okay, on to our real topic. Okay, teka, tanggalin ko muna ito. Matagal na pong, I guess, debate yan, ano, sa mga nagpupunta sa Canada. Kung ikaw ay magpupunta ng Canada, is it a wise move for you to bring your entire family kung hindi pa kayo mga PR? Okay? Lagi pong pinag-uusapan yan. Isang malaking tanong, I'm sure na pinag-iisipan din ng mabuti ng lahat po na nagpupunta dito sa Canada if they have that option, ano, to bring their families. The truth is, I think for me, ang hirap magsalita kung ano ang tama o mali dyan. Dahil in some cases, bringing their families, their spouses, while they are on temporary status, actually worked to their favor, eh. Okay? Yung iba po kasing nagdala na halimbawa ng family nila. Yung spouse nila na naka-spousal open work permit, many times yan po ang naging pathway nila to permanent residency. So in that case, it worked for them. Diba? So who am I to say kung ano ang tama, sa bawat pamilya? Una sa lahat, guys, come on, of course, pinag-iisipan niya ng mabuti ng lahat po na nagpupunta dito sa Canada. And ultimately, it is up to them. Diba? What do you think? But of course, naiintindihan ko, yung mga nagsasabi din na it's better if hindi because the risk is just even greater. Diba? Isipin mo, you pack up all your lives and leave. Most of the time, bebenta nyo lahat ng ari-arian ninyo, yung mga sasakyan ninyo, bahay ninyo, ay susugal nyo lahat, no, kahit temporary residence pa kayo. And then, paano if it doesn't work out nga naman? Mas mahirap bumalik, diba? So, I get it. But again, what I'm trying to say is, it's not for me, sa totoo lang, to decide on such
personal decisions. Diba? There are also couples who just simply don't want to live separately. Diba? Anyway, ba't ko ba to tinatanong? Because I think naha-highlight na naman tong usapin na ito sa mga nangyayari ngayon. Sa ilang mga nagdala po ng kanilang mga asawa, hanggang ngayon naka-temporary status pa, at ngayon yung kanilang mga naka-spousal open work permit ay hindi na po maka-extend na kanilang SOWPs dahil doon sa restrictions sa kung sino na lang ang pwedeng magdala ng mga spouse. Okay, I had an episode about this kahapon lang ba? Oo, no? Kasi po yung ating PM sender in the previous episode, panoorin nyo na lang guys, ano? Hindi na po na-extend yung kanyang spousal open work permit because of the policy change that took effect last January 21st, if I'm not mistaken. Na kung saan yung mga spouse of international students na maaari na lang mapagbigyan ng SOWP o ng work permit ay yung mga nag-aaral ng master's, doctorate's degree. So in this case, yung PM sender natin, hindi po kasi yun ang kurso ng kanyang asawa. At ngayon nagpa-renew siya, I think yun ang naging dahilan to refuse his extension for the SOWP. Hindi lang po siya, no? I know marami pong ganyan pinagdadaanan ngayon. Sa dami ng views ng episode na yon, I can imagine na marami po sa inyo baka ang nakaka-relate sa kanya. Hindi lang po yan sa mga asawa ng mga international students, maging dun sa mga temporary foreign workers, no? Yung mga dati na nakakapagdala ng kanilang mga asawa na bibigyan ng spousal open work permit, limitado na lang din po, no? Depende sa iyong trabaho, depende sa iyong rango, no? Kung managerial yan or what, hindi na po lahat, no? Nabawasan na po, basically, ang mga pagbibigyan ng spousal open work permits. At dahil dyan, ngayon, ang daming nare-refuse ng mga SOWP at, ayun, ang hirap. Okay, paano? So dahil dyan, ito, siguro ang daming mapipilitan po talagang mag-LDR na muna, long distance relationship. I'm sure meron din po, no, siguro yung mga magsasabi na hindi ko kaya nang wala yung family ko, yung asawa ko, baka yan din po ang maging dahilan ng kanilang pagpapauwi. And it's sad, diba? It's sad. Isa po kasi isa po sa mga dahilan, no, bakit naging attractive ang Canada to many is because, previously, it allowed for families to be together, diba? Na hindi po nakikita sa ibang mga bansa. But anyway, what do you think about this, I will read some comments actually doon sa episode ko na yon. At basically input nila dito sa tanong ko earlier. Sige. Ito po from Summer Sunday, sabi, ang hirap kasi sa mga student permit pa lang dinala na ang pamilya, hintayin nila na PR na sila para at least sigurado na sa status nila. By the way, before I continue reading some of the comments, meron po akong ipe-play in just a bit before I end the program na advice, no, ni immigration lawyer Ludang Zalan, yung suki natin, tungkol sa mga nasa ganyang estado. Okay, sige. Before I go to his soundbite, which I recorded earlier, sige, I will read some of your comments first. Sabi ni Denwin Guapo, naawa ako sa mga kabayan natin na na-refuse, lalo na sa mga batang nadadamay. Yung iba din po kasi, no, parang hindi na i-extend yung study permit. Okay, ang daming ang dami dyan na sumisira sa bansa, di naman lahat dapat yung nire-refuse. Ito naman from Selma Leonard. Sabi, time na wag na i-approve ang mga work permit ng mga spouses ng IS. Sa totoo lang guys, no, sa mga comment sections ko in different episodes, maraming yan ang panawagan. Anong tingin nyo dyan? Sabi ni sa tingin mo sa kumukuha ng pondo ang government, especially student loans ng PR at citizens, sa tuition ng international students, saan ba galing yung monthly allowances nyo nung pandemic? Di sa tuition ng international students, sabi ni no?
Ginawang gatasan ng gobyerno ang International Student Pathway. They even encouraged it during the pandemic dahil dun sila kukuha ng pondo para ipakain sa inyo. Di dahil nauna kang PR, wala na silang karapatan pumunta dito. Sabi niya, remember, baka ang pathway mo, ang pathway. Okay. But anyway, nagigets ko, no? Siyempre, guys, marami pong na-hurt pag sinasabi, no? Parang, kumbaga, minamaliit. Parang sinasabing naging dinaya yung pagpunta dito sa Canada dahil sa International Student Pathway. I don't think pandaraya yun, guys, no? Because the system allowed it. These people followed the rules. Hindi naman po sila pupunta dito. Hindi naman po nila dadalhin ng kanilang mga asawa kung hindi naman po yan po pwede. So it's really the system that allowed them to happen. Kaya wag po natin pagalitan o awayin yung mga international students. Okay. Si Rihanna Carla Morgan, yan, sabi niya, there is no hate. It's just that there are many Canadians who are out of work and can't even find work dahil punong-puno ng TFWs, international students, and spouses of international students. Ang mga restos, factories, and offices, you can't blame them if there is so much frustration. Yan, okay, thank you. Si Shanti, sabi niya, I don't understand. No? I never understand the hate towards IS and DFWs. If there is someone to blame, it's the government that allowed them to bring their families with them. Yan nga sinasabi ko. Siyempre, many would take that opportunity. Bakit naman hindi, diba? And I bet many who have made such comments took that pathway too. Exactly. Marami sa atin have become so righteous after becoming PRs and citizens. Sa ibang lahi naman, I understand the frustrations. I have some encounters and observations na talagang nakakagalit, even some of them. Especially, those I know are disappointed and feel embarrassed about their own people's actions and entitlement. Yan. Alam mo, sa totoo lang, hindi rin talaga natin makaila, no? The current climate ngayon talaga, there is really rising, kumbaga, frustrations towards the immigrant population because of problems in the Canadian economy. Diba? Sa akin lang siguro, let's try to be more sensitive also sa mga immigrants na sa totoo lang hindi naman po sila, wala naman po silang ginagawang illegal. They're just here to really work. Diba? And then they feel like they're being discriminated on, mga ganyan ba? Nakakaawa din naman po, di ba? Lahat naman po tayo dito dumating bilang mga gusto lang naman talaga magtrabaho, di ba? Okay, now, ayun na pala yung end ng aking comments. I will play with you a clip. I recorded this earlier with Attorney Lou Danzala, ng suki nating immigration lawyer. And he gave, real talk ito. Dun sa mga nakaka-experience nito, yung mga asawang medyo hindi na talaga maka-extend ng kanilang stay. Okay, let me play this clip. Ano ang options nila ngayon, Lou? They may have to face the music na meron silang i-endure na family separation. That's just the hard reality of it. And sometimes it's the best option because it doesn't mean that your Canadian dream is over. Kasi una sa lahat, yung principal, nasa Canada pa rin. And if they play their cards right, there may still be pathways and routes for you to stay in Canada and bring the family back to Canada. In the meantime, si Mr. or Mrs. na uuwi, pwede namang umuwi muna sa Pilipinas, magtrabaho, mag-retool, mag-reskill, at pwede rin mag-aral ng French. Diba? Kasi alam nga natin na ito talaga yung bukas na bukas. I know it's not everyone's favorite cup of tea yung pag-aaral ng French, pero ito yung kailangan ng Canada eh. Hindi naman kasi siya talaga, hindi natin ito pwedeng pakiusapan si Canada na kailangan sumunod tayo dun sa kanyang program, directives, and priorities talaga. Oo. I think most of the refusal letters na nakakuha, pag hindi na sila in-extend, sinasabihan ng officer na kailangan mo na ng LAMIA ngayon kung gusto mong mabigyan ka ng work permit. But the reality is, madali pa bang what's the reality on the ground when it comes to finding an employer with LAMIA na hindi ka i-exploit, na hindi ka i-exploit? Diba? Parang ang hirap eh. Pinag-usapan na natin siya multiple times, diba? Ito nga yung point, diba, for not abolishing the TFW program. Kasi nga, meron kang check, yung LMIA. Meron ba bang employer na mag-LMIA for a 35 per hour job na entry level? Diba ang hirap, diba? So, they would rather hire a local at that point. Correct. And lastly, what do you think, no? This, I think, reinforces
yung position ng ilan na ito nang sinasabi namin eh. Kasi kapag napupunta ka ng Canada, huwag muna dalhin yung pamilya mo kung hindi ka pa PR. I'm sure, itong mga taong to, tuwan-tuwa pag nakikita Oh, yung yes. ganitong nangyayari, unfortunately. Siyempre ako, I don't like families being separated, ano. But there are people with the belief that it is the wiser move that if you go to Canada at hindi ka pa PR, wag mo munang dalhin yung family mo because it's riskier, kumbaga. I mean, medyo black and white yung terms na itong mga sutil na to. So, hindi kasi ano yung mga namomroblema ngayon, naipit sila dun sa transition. Diba? Yeah. Transitions are always tricky kasi noon talaga ideal na kasama yung asawa kasi yung asawa mo pwedeng kandidato din for permanent residence. Yeah. And baka before ka matapos ng studies mo, PR na yung family. Diba? Meron nga akong clients noon, Ina, na yung last year na ng pag-aaral sa Canada, naging domestic rate because PR na sila. Diba? Yeah, So, yeah. back then, pwede talaga. So, meron naman talagang wisdom na pwede. Hindi ibig sabihin na, dati kasi, sabi ko kasi ganyan, dapat ganun. Hindi. Ngayon, pwede siguro na talagang tama sila na, oo nga, you need to face the music na, oo, baka nga talagang hindi talaga ideal na magkasama kayo ngayon. Iba na. Pero yun nga, yung caught in the middle, ang dami. Diba? Yeah. So, ayun, that was again recorded earlier with Attorney Lou Dangzalan. Wala guys, this is the reality. Sabi nga ni Attorney Lou, similar dun sa sinasabi niya, I think itong mga naka-experience na to, di ba? Para kayong naging biktima ng maling panahon, ano? Yeah, because if it worked before, it might not work anymore today. Wala po tayong magagawa niyan. Sabi nga niya, you're caught in this transition period. Paghihigpit, no? Sobrang paghihigpit na hindi naman po inasahan, kumbaga, years ago. Di ba? Anyway, yun lang naman. Let me know what you guys think. Maraming salamat sa mga nagko-comment po sa atin. I appreciate them very much. I will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye!